medyo matagal-tagal na rin nung huling nagpaalala, eto pong si Sir Arnel Ignacio patungkol po dun sa mga kababayan po nating OFW na kung saan kaya po kayo pumunta ng ibang bansa para po sa pamilya ninyo, hindi po para sa kung kanino man. Ibig sabihin, hindi para sa mga politiko at hindi para sa kung sino mang tao, para po sa pamilya ninyo. Kaya po kayo nasa sa ibang bansa. So ngayon, pakinggan po muna natin mga kababayan ito at basahin natin etong nakita po nating balita galing po sa ABS-CBN patungkol po dun sa mga kababayan po nating OFW dyan po sa Qatar mga kababayan na naaresto dahil po sa pagrarally di umano ng walang kaukulang permit. Ano po? So ngayon, ito i-play po natin. Sa mga OFWs naman natin na lagi na lang isinasangkot yung sarili nila mga kalokohan, nananadya na gawin, basta gusto nila, gagawin nila, kahit alam nila mapapahamak sila. Utang na loob naman. Alam nyo, hindi na ho namin malaman kung paano pa kayong i-remind, paano pa kayong asikasuhin, paano pa namin kayong pagsisilbihan. Merong pagpapanggap na mga prostitute nandiyan sa Sharjah, mas magugubag iti-TikTok nyo pa. Diba? Tapos, ito na naman, siyempre, ano pang gagawin natin? Diba? Sasakluluhan kayo. Yung iba, makikipag-away pa dahil pinagpipilitan mag-cross country sila. Kahit na mapapahamak, pag napahamak naman, magsususumbong na naman kayo sa lahat ng mga television station, radio, pagkatapos iibahin nyo naman yung kwento, hindi nyo ikikwento yung kalokohan. Kasi sa totoo lang mga kababayan, meron po talaga tayo mga ilan-ngilan na mga kababayan po nating OFW ang talaga matitigas po ang ulo. Katulad na lamang po nung nangyari doon sa mga DD-shit na OFW dyan po sa Qatar na nagrally ng walang kaukulang permit, mga kababayan, na naging dahilan para ma-detene po sila at maaresto ng mga kapulisan dyan po sa dyan sa Qatar. So ngayon kung titingnan nyo, pagdating doon sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, iba po yung pinalalabas nilang kwento. Pero kung tutuusin mga kababayan, since naibalita na po yan sa iba't ibang pahayagan, pagdating nga po doon sa mga taga-suporta ni Digong, iba naman yung sinasabi po nila sa totoo talagang nangyari. Kaya nga po kung tutuusin, dun sa mga kababayan po nating OFW, isipin nyo po kung bakit po kayo naandyan dyan sa ibang bansa. Dahil po sa pamilya ninyo at dahil po sa mga pangarap na gusto po ninyong matupad at maibigay sa inyong mga kamag-anak at pamilya, hindi po dahil sa isang politiko or sa ibang tao. Diba? Iba na pagtripan lang lumipad, tinignan lang kung ano meron doon, pagkatapos kung ano-ano na mga sasabihin, magpupumilit umuwi. Diba? Alam niyo, paano ho ba natin talaga kayong aasikasuhin? Recently, meron nag-shoplift sa Singapore. Ang rason sa akin, umamin naman, bakit kailangan pang imbestiga? So naman. Ano ba tayo? Di ba tayo nahihiya sa mga pinagagawa natin? Tandaan nyo, pag kayo lumipad ng bansa, ang trabaho kayo dyan, para kayo ambassador ng ating bansa, Pilipinas. Yan ang nire-represent nyo. Yung ibang lahi, doon na nakikita yung mga kalakuhan ng mga ginagawa nyo. Ang akala na, ganyan tayong lahat. Diba? Kaya nga. Boyfriend, magpapabuntis. Sa lugar na yan ay haram o bawal. Pagkatapos, kapag ka napahamak, kung ano-ano sasabihin, kayo yung lagi mas matapang eh. Ako, yung mga OFWs na matino, na nagtatrabaho ng mahusay, nadadamay eh. Totoo yan mga kababayan, kasi kasalanan ng isa nagiging kasalanan ng lahat. Ang iniisip kasi mga kababayan, especially ng mga taga-ibang bansa, kapag ang isang Pinoy ay gumawa ng hindi maganda, ang iisipin nila at pumapasok minsan sa isip po nila na ang lahat ng Pilipino, gano'n na. At saka nagiging kahiya-hiya ang Pilipinas mga kababayan sa tuwing mayroong OFW or Pinoy na gumagawa ng kalokohan dyan po sa ibang bansa. Kaya nga po dun sa mga kababayan po nating OFW, lagi po ninyong iisipin yung dahilan kung bakit po kayo nasa ibang bansa. At yung mga kalokohan po ninyo dito sa Pilipinas, wag na ninyong dalhin pa diyan sa ibang bansa. Tulad niyan, yung mga taga-suporta ni Digong na nagrally dyan sa Qatar. O natulungan ba kayo ni Sara Duterte? At tinubos ba kayo ni Sara Duterte? Di ba mga kababayan, ang purpose lang naman kaya sila nagrally at napilitang magrally dahil nga, kung tutusin, nagdadalawang isip pa yung iba dyan na sumama dun po sa isasagawa nila na rally dyan sa Qatar mga kababayan na pagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Duterte. Kaso nga lang daw, meron daw kasi mga kababayang nagsabi di umano
na eto daw pong si Sara Duterte ay malakas daw po dyan sa Qatar. Kaya ngayon, nagkaroon ng kumpiyansa yung mga taga-suporta ni Digong na mag-rally dyan po sa Qatar kahit wala pong permit. Ang tanong po natin ngayon, natulungan ba sila ng kampo ng mga Duterte? Sinagip ba sila ni Bato de la Rosa, ni Bongo at netong si Harry Roque? Tayo nagtatanong lamang naman. Kasi unang-una, ang gobyerno po natin, ang gobyerno ni PBBM kahit minumura-mura ng paulit-ulit, kahit ang purpose ng rally nila pagpapakita ng suporta kay Duterte at panawagan na mapatalsik sa pwesto itong si PBBM, bukas palad pa rin po ang kamay ng ating gobyerno na tulungan at gabayan ito mga OFW na nahuli dyan po sa Qatar mga kababayan. Ano po? So ngayon, ang tanong natin, natulungan ba sila nung sinasabi nila na malakas na si Sara Duterte? Hindi naman ho porke sinabing kayo ay bagong bayani. Lisensya yan para gumawa na kayong lahat ng gusto ninyo kahit mapapahamak. Tama! Diba? Hanggang saan nyo ba na gustong pigain ang aming lakas para kayo ipagsilbihan? Na umaabot na sa pang-aabuso ninyo ng inyong kalayaan para gawin ang lahat? Pagka napahamak, ito, sisisihin ng gobyerno. Diba? Kung yan lang naman ang yan talaga masakit dyan. Baka sabihin pa nung ibang mga didiset dyan, kasalanan na naman ni PBBM kung bakit na-aresto yung mga taga-suporta ni Digong dun sa Qatar. Baka ibintang na naman nila at ipahid na naman nila sa presidente mga kababayan yung kanilang kalokohan na pinaggagawa dyan po sa Qatar. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, ang gobyerno po ni PBBM, kahit na paulit-ulit tinatapakan, paulit-ulit binabastos ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, hindi ko naman po kayo nilalahat, pero bukas palad pa rin po na tumulong ang presidente, ang gobyerno ni PBBM, ang sangay ng gobyerno ni PBBM doon po sa mga OFW na naaresto po dyan sa Qatar. Na ngayon ata mga kababayan, di umano ay nakadetine. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Gagawin nyo sa ibang bansa, huwag na kayo lumipad, utang na loob. Yan. Maawa kayo doon sa mga nadadamay ng OFW. Maawa rin kayo doon sa mga dedicated na trabahador ng pamahalaan para kayo ay alalayan. Please naman, magtulong-tulong naman tayo. Kayo nga, yan na lang itutulong nyo. Huwag na kayong gumawa ng katarantaduhan pagka kayo napupunta sa ibang bansa. Huwag nyo naman bigyan ng ganyang kahihiyan yung bansa natin. Dito na lang kayo. Ayan, maliwanag mga kababayan. Yan ay nung nakaraan pa, bago pa lang mag-rally, yung mga taga-suporta ni Digong may paalala na pong ganito mga kababayan. Ito pong si Sir Arnel Ignacio. Kasi nga naman, ang kasalanan ng isang OFW, nagiging kasalanan ng iba. Kasi nadadama yung mga inosenteng nagtatrabaho na kaya pumunta sa ibang bansa ay para magtrabaho para sa kanilang pamilya. Pero dahil dun sa ibang mga OFW na loko-loko, at nagpapa-impluwensya kung kani-kanino at sobra-sobra kung sumuporta sa mga politiko na dadamay, pati yung mga inosente na nagtatrabaho lamang po. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, may lumabas na balita, baka kasi sabihin ng iba, fake news na naman katulad nung nakaraang araw na tinalakay natin yung patungkol dito sa 17 Filipinos in Qatar na kung saan under investigation over political protest mga kababayan. So sinabi ng mga taga-suporta ni Digong na fake news daw tayo, pero since naibalita na po yan sa iba't ibang pahayagan mga kababayan, eto basahin po natin yung nilalaman, ilipat na lamang po natin dito. Yun din naman yung source natin. Sabi po dito mga kababayan, ayon daw po sa DFA, Filipinos in Qatar under investigation over political protest. Pinapaalalahanan ng Department of Foreign Affairs noong Sabado ang mga overseas Filipino worker sa Qatar na iwasang magsagawa ng hindi otorisadong political demonstration sa Gulf State mga kababayan. Ito ay matapos arestuhin at ikinulong ang 17 Pilipino sa Qatar dahil sa pagdaraos ng hinihinalang hindi otorisadong protesta mga kababayan. Or ibig sabihin, nagrally sila nang wala silang permit, kaya po sila ay naaresto dyan po sa Qatar. So ngayon sabi daw dito mga kababayan, sinabi ni DFA Yusek, sinabi ni Eduardo Jose de Vega, sa isang panayam sa Radyo Pilipinas, na pag-aari ng estado na 17 OFW ang iniimbestigahan dahil sa kanilang mga aktibidad sa politika. Kung yung iba pa ay magrarally pa,
pa ngayon. Hindi yung 70 na iniimbestigahan ngayon. Baka mapikon ang mga Qatari, sabihin sa ganoon pala, i-deport na namin kayo sa ad nitong CD Vega. Kasi nga naman mga kababayan, kung titingnan nyo, nagyayabang pa. Yung iba mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, ano yung sinasabi? Hindi pa nga kami kumpleto dyan eh. Kokonti pa lang kami. Wala pa nga yung iba eh. Wala pa daw yung iba na kulang dun po sa mga nagrally mga kababayan. Kasi kung titingnan nyo, may video kasi yan eh. Wait lang, pakita ko muna sa inyo yung video. Ito yung video nila mga kababayan. Play muna natin. Ayan. Kokonti pa daw yan. Wala pa daw yung iba mga kababayan. Kasi sa totoo lang, yung iba po kasi nagyayabang-yabang pa. Sinasabi nila na eto pa lang daw ng mga nagraling ito, kokonti pa lang yan at wala pa daw yung iba mga taga-suporta nitong si Digong. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, may post siya na kasama or kaakibat. Mga kababayan, eto, basahin natin. Yan. Sabi dito sa post ni Cherry Janet. Yan po yung post, sabi naligtad lang yung pangalan. Eto daw. Yan. Kahit bawal dito sa Qatar at lalo na Ramadan sila, walang nagpatinag sa supporters ni Tatay Digong. In fairness, di pa kumpleto yan. Wala pa nga kami dyan eh. Sa C-Line, kasi yan medyo malayo sa city. For respect sa bansa. At fasting sila. Ito daw ang chika lang. Yung mga katrabaho ko, mapa-director namin, ang laki ng respeto kay FPRRD at kilala siyang matapang at tagapagtanggol ng mga OFW gawa ng ginawa niya sa Kuwait. Nakakahiya ang ginawa nila kay former President Rodrigo Roa Duterte. Nakilala tayo ngayon sa international na worst government in generation. Na-compare na tuloy tayo sa Sri Lanka. Base lang to sa sinabi ng ibang lahi kong katrabaho. For your information, ang mga ka-workmate ko is professional at talagang nanonood ng news international kaya kahiya-hiya talaga nangyari sa bansa natin. Hope and praying na matapos na ito ay stand for former President Rodrigo Duterte. Ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, nagyayabang pa sila dito. Sabi dito mga kababayan, kahit daw po bawal sa Qatar, eto ha, bago sila nagrally mga kababayan, alam nilang bawal talaga yan sa Qatar. Alam po talaga nila yan. Una pa lang, bago po sila magsagawa ng rallying ganyan, ng pagsuporta kay Duterte, alam na po nila sa mga isip nila na bawal talaga sa Qatar yan. Yan nga po yung sinasabi ni Sir Arnel Ignacio na kahit bawal ipinipilit pa ng ibang mga kababayan po nating OFW. Tapos kapag ka naaresto, kapag ka nahuli sa kanilang mga ginagawang hindi maganda at labag sa batas ng ibang bansa, ang sisisihin po nila at kagagalitan nila ay ang ating gobyerno. So ngayon kung titingnan nyo dito pa lang sa first stanza ng post nitong si Cherry Janet, maliwanag na sinabi niyang kahit bawal dito sa Qatar. Ibig sabihin, una pa lang alam na po niyang bawal yung kanilang ginagawa. At lalo na, Ramadan daw po. Ramadan daw po dyan sa Qatar mga kababayan. Walang nagpatinag sa supporters ni Tatay Digong. In fairness, di pa kumpleto yan. Wala pa kami dyan. O nagyabang pa. Kahit daw po bawal sa Qatar, kahit Ramadan sila mga kababayan, wala daw pong nagpatinag sa mga taga-suporta ni Duterte at nagpatuloy pa sa pagrarally kahit bawal. So yan po yung sinasabi natin sa inyo mga kababayan. Nang dahil sa ginagawa nilang ganyan, nadadamay pati yung mga inosenteng OFW na ang hangarin lang naman at dahilan kung bakit sila pumunta ng ibang bansa ay para magtrabaho at suportahan po ang kanilang mga kamag-anak at ang kanilang pamilya, especially yung sarili po nilang pamilya. Pero dahil nga dito sa ibang mga lukulukong OFW, di ko naman po nila lahat, yung mga gumagawa ng hindi maganda dyan, nadadamay pati yung mga inosente. Uulitin ko ha, napakalaki ng pagrespeto at paggalang natin sa mga OFW po natin dahil siguro sa mga subscriber natin mga kababayan, halos kalahati ng mga nanonood po sa atin ay OFW, kaya nga po iginagalang at inirerespeto ko po kayo. At ito pong sinasabi natin ngayon ay patungkol lamang po doon sa ibang mga OFW na talagang pasaway at hindi nagpapatinag basta gustong gumawa ng hindi maganda, gagawa ng hindi maganda at hindi iniisip kung ano
magiging epekto sa kanilang sarili, especially sa kanilang trabaho at sa bansang Pilipinas. Mga kababayan, ano po? So ngayon dito kung makikita nyo, una pa lang alam na po nila na bawal talaga. So ngayon balik po tayo dito. I-click muna natin yan kasi kailangan pa natin yung video yan mga kababayan. So ngayon balik tayo dito. Sabi pa dito mga kababayan, na ito basahin pa natin ha. Eto daw, sinabi ni DFA Yusek, sinabi ni Eduardo Jose de Vega sa isang panayam daw po sa isang radyo na pag-aari ng Estados Unidos na ito daw po mga OFW ito, ibig sabihin tunay, totoo, na under investigation mga kababayan dahil nga daw patungkol dun sa pagrarally po nila nang wala silang permit. Ibig sabihin nahuli sila dyan sa Qatar na nagrally sila nang wala silang kaukulang permit or illegal yung kanilang isinagawang pagrarally. Sabi pa dito kung yung iba pa ay magrarally pa ngayon, di yung 17 na iniimbestigahan ngayon baka mapikon ang mga Qatari, sabihin na ganun pala, di i-deport na namin kayo sa daw nitong si De Vega. Mga kababayan, alam naman naming may karapatan kayo sa Pilipinas magprotesta. Iba po ang panig natin sa politika, pero pag nasa Qatar, hindi pwede. Hindi ito US na pwedeng sumali sa political rallies. Yan po yung pagkakasabi mga kababayan nito pong sekretary ng DFA. Aniya, magbibigay ng legal na tulong ang DFA sa 17 na nakulong ng mga Pilipino dyan po sa Qatar. Biruin nyo, kahit pinagmamalaki ng ibang mga DDZ na hindi daw po humihingi ng tulong, yung mga kababayan po nating OFW na naaresto po dyan sa Qatar, sa gobyerno daw ni PBBM, bukas palad pa rin po ang gobyerno ni PBBM na tulungan ito po mga OFW ito. Kasi nga, ang paniniwala ng presidente, kapwa Pilipino po natin yan, kahit against sa kanya, yung mga panawagan ng mga yan, kahit ang sinusuportahan ay ang mga Duterte, kailangan pa rin tutukan at kailangan pa rin tulungan yan. Lalo na at yan po ay mga buhay na bayaning Pilipino. Dahil nga, OFW mga kababayan. So sabi pa dito, basahin pa natin. Under the Qatar's law, number 18 of 2004, unauthorized protests and demonstration are illegal with public gatherings and protests requiring approval from the government. Yun ang hindi nila ginawa mga kababayan, yung kumuha ng permit na payagan sila na mag-rally mga kababayan. Ibig sabihin nag-rally sila nang wala silang permit, illegal yung ginawa po nila. At ito yung mga parusa mga kababayan. Ang mga parusa para sa pagdaraos ng mga illegal na pampublikong demonstrasyon sa Qatar ay multa sa deportasyon. Ibig sabihin pwedeng ma-deport, pagkakakulong ng hanggang 3 taon at multa hanggang 50,000 reals mga kababayan. I think ata to 10,000 reals to 15,000 reals mga kababayan. Ay alam naman po natin sobrang bigat ng 50,000 reals. Yan po ay nagkakahalaga, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, 788,000 pesos mga kababayan. Ibig sabihin, kung magbumulta sila ng 50 reals, maglalabas po sila ng 788,000. Ganon po kalaki yung imumulta po nila. So ngayon, sabi po dito mga kababayan, basahin pa natin. It's in connection with the former president birthday. And they are right now being investigated in detention. Various detention centers, sinisiparate yung men from the women. No. It's not because the Philippine government is saying don't rally in favor of the president or against him or what. I'm referring to a former president. It's because ayaw ng Qatar. Kasi nga bawal talaga dyan. Bawal talaga sa Qatar mga kababayan, yung mga rally-rallying ganyan. Sabi ko nga po sa inyo, napakahigpit ng bansang Qatar mga kababayan. Lalo na yung mga Saudi Arabia, yung mga Kuwait mga kababayan, Qatar, napakahigpit na mga bansang yan. Siguro naman yung mga kababayan po nating OFW na nagtatrabaho dyan, alam naman po siguro nila na napakahigpit ng bansang Qatar pagdating sa mga ganitong klase
ng aktibidades at mga gawain. Kaya mas mabuti at mas maganda na sumunod po tayo sa kung ano yung sinasabi ng batas ng Qatar. Lalo na kung ikaw ay OFW na naandyan dyan sa bansang yan. Ano po sabi pa dito, basahin pa natin mga kababayan. Eto daw. Nagsagawa ng mga rally ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa iba't ibang bahagi ng mundo noong Marso 28. Ito ay sinadya upang markahan ang ika-80 kaarawan ni Duterte habang nagpoprotesta laban sa kanyang pagkakakulong sa International Criminal Court ICC Detention Facility sa The Hague. Idinagdag ni De Vega na ang mga nakakulong na Pilipino ay hindi pa nakikipagpulong sa kanilang mga abogado dahil ang mga batas sa Qatar ay nagdidikta ng investigasyon ng pulisya ay dapat pong mauna. Ibig sabihin, hindi pa nakakausap ng mga kababaeng Pilipino po natin na nakakulong dyan sa Qatar yung kanilang mga abogado kung paano sila didepensahan ng kanilang mga abogado. Kasi nga, ang batas sa Qatar, dapat mauna muna yung investigasyon ng mga kapulisan dyan po sa Qatar, mga kababayan. Kaya nga sa totoo lang, dito po sa isyong ito ang kawawa, yung mga kababayan po nating Pilipino. Kahit pa sabihin natin na yan ay mga DD-shit yung mga yan, mga taga-suporta ni Digongyo, nakakaawa pa rin yung pamilya ng mga yan. Kasi unang-una, alam naman po natin na kaya po sila naandyan dyan sa Qatar ay para magtrabaho. At sila po yung inaasahan ng kanilang mga kapamilya. So ngayon, paano? Paano ang kanilang mga pamilya na umaasa po sa kanila? Paano yung mga utang na naiwan nila dito sa Pilipinas, mga kababayan, na hanggang ngayon ay binabayaran nila kung sila ay madideport or makukulong or pagmumultahin pa ng 50,000 riyal? Ang tanong, sasaluhin ba sila ni Sara Duterte sa pagkakataong yan? Hindi. Kasi nga, unang-una, busy etong si Sara Duterte sa kanyang tatay. Pasensya na kayo mga kababayan na kung medyo paus tayo. Medyo tinatrangkaso kasi tayo ngayon pinilit lang natin mag-live kasi nakakagigil talaga etong isyong ito. Kasi kawawa yung mga pamilya ng mga OFW ito. Lalo na at wala namang ginagawa yung kampo ng mga Duterte para tulungan ang mga OFW pong ito na naaresto dyan sa Qatar dahil sa pagpapakita ng pagsuporta kay Duterte. Ano po, o baka sabihin na naman ng iba, ginigipit ng gobyerno ng PBBM etong 17 kababayan po nating OFW dyan sa Qatar. Uulitin ko lamang po sa inyo, magkaiba po yung batas ng Pilipinas at batas ng Qatar. At yung nilabag po ng mga kababayan nating Pilipinong ito na 17 na nahuli dyan sa Qatar ay batas po ng Qatar at hindi po batas ng Pilipinas. So sabi pa dito, basahin pa natin mga kababayan. Kung titingnan ninyo, sabi pa dito ni De Vega, it does not mean I'll be optimistic. It does not mean that they'll be convicted. Jail eventually they may be released after a short stage in detention. Maybe we'll see about that. Ang problema pa, kung lagi nating gagawin to, baka magiging mas stricto yung mga Qataris. Next time mag-deport na sila ng mga nagrarally. Sabi po nitong si De Vega. Hinimok din ng opisyal ng DFA ang mga Pilipino sa ibang bansa na makisali sa pagboto sa ibang bansa sa halip na mag-arali bilang alternatibong pagsasanay sa politika. So maliwanag naman mga kababayan, bukod po sa tutulungan ng gobyerno ni PBBM, nakatutok po ang gobyerno ni PBBM sa kung ano po ang kahihinatnan nitong 17 na kababayan po nating OFW na naaresto po dyan po sa Qatar, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, bukod pa po dyan sa balitang yan na sinabi po ng secretary ng DFA or undersecretary ng DFA, mga kababayan, nagsalita din po. Ito pong isang congressman, mga kababayan. Isang congressman na kung saan dapat daw tulungan talaga. Ito mga kababayan po nating Pilipino na naaresto dyan po sa Qatar at wag daw pong pabayaan. Kita nyo kung gaano kababait ng mga congressman na sinasabihan po nila ng korap. Biruin nyo ha, sa totoo lang, buhat po ng pumutok ang isyong ito,
ang gobyerno ni PBBM at saka yung mga kongresista po natin ang nagpapakita ng pagsuporta at nagsasabi na dapat bigyan ng kaukulang tulong yung mga kababayan po nating naaresto. Pero sa side na mga Duterte, mga kababayan, parang ang pagkakaalam ko lang ata, si Harry Roque lang ata ang nagsasalita na concern doon sa mga kababayan po nating OFW dyan po sa Qatar na naaresto. So sabi po dito, sa Abante TNT, tunay na tabloidista, mga kababayan, inaresto mga supporter na ex-PRRD. Dapat tulungan ng gobyerno ayon po dito kay Congressman or Congresswoman Magsino. Ito daw, basahin po natin yung nilalaman. Sabi po dito, mga kababayan, iginiit ng isang Lady Solon na dapat tulungan ng gobyerno ang mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Qatar na inaresto dahil sa pagsasagawa ng kilos protesta nang walang kaukulang permit. Ayon kay OFW Party List, Representative Marisa Magsino, bilang mga Pilipino, sila dapat mabigyan ng tamang consular, assistant at magtulungang masiguro ang mga due process para sa kanilang alinsunod sa mga umiiral na batas sa Qatar. Ibig sabihin, dapat yung mga kababayan po nating Pilipino dumaan sa due process at masunod yung due process para po sa kanila. Mga kababayan, kasi nga naman, baka sabihin ng ibang mga taga-suporta ni Digong, nalabag na naman yung karapatang pantao at yung due process hindi na ibigay doon po sa mga taga-suporta ni Digong na inaresto dyan po sa Qatar. Mga kababayan, ano po, sasabi pa dito, basahin pa natin. Sinabi ni Magsino na bagamat mayroong mga sentimiento ang mga OFW, mahalagang igalang ang mga lokal na batas at regulasyon upang maiwasan ang ganitong mga sitwasyon. Muli naming ipinapaalala ang abiso ng ating embahada na umiwas sa mga aktibidad na maaaring magdulot ng legal na suliranin, sabi ng Solon. Patuloy kami makikipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs or etong DFA, Department of Migrant Workers or etong DMW, sa ating embahada at migrant workers office upang matiyak na may bibigay ang nararapat na tulong sa ating mga kababayan. Hindi natin sila pababayaan, dagdag pa ni Magsino. So ngayon kung titingnan nyo, ayan, bukas palad na yung ating gobyerno para tulungan yung mga kababayan po nating Pilipino dyan po sa Qatar na naaresto dahil sa pagpapakita ng suporta kay Duterte sa pamamagitan ng kanilang pagrarally ng illegal. Ano po, hindi ako magsasawang sabihing illegal yan kasi wala naman talagang permit. Yung mga nagsasabi dyan na wala daw nangyaring rallying ganyan, wala daw katotohanan yung 17 na naaresto na mga kababayan po nating Pilipino, wag nyo nang pagtakpan. Illegal talaga yung rally kaya naaresto yung iba natin mga kababayang Pilipino dyan po sa Qatar. Yun yung totoo at yun yung dapat sabihin natin sa taong bayan. Huwag nyo nang pagtakpan pa. Ano po, kaya doon sa mga taga-suporta ni Digong, kung talagang nagmamalasakit kayo doon sa mga kababayan po nating OFW na naaresto dyan sa Qatar, huwag nyo nang pagtakpan. Ano po, ipaalam nyo sa taong bayan kung ano talaga yung totoo.